ang hiyas ngang perlas ngang silangan sa puso ngang moda. Isang kilalang Italianong luxury designer ang hindi makapaniwala sa kanyang nakita sa isang pagtatanghal sa pandaigdigang pagdiriwang na ginanap sa Pilipinas. Ito ay dahil sa isang mananayaw sa entablado na nakasuot ng isang madilim at misteryosong kasuotan, may hawak na pamaypay at tila sumasayaw sa ilalim ng anino ng buwan. Isang kahihiyan sa mundo ng moda, bulong ng designer. Bakit siya magsusuot ng ganyang kasuotan na parang nagluluksa sa ilalim ng maningning na mga ilaw ng Maynila? Ngunit nang magsimula ang pagtatanghal, isang di kapanipaniwalang pangyayari ang naganap. Ang mga manonood mula sa buong mundo ay nagsigawan sa tuwa, na para bang matagal na nilang kilala ang kasuotang iyon, na tila halaw sa isang sinaunang nilalang. May ilan pa ngang manonood na nakasuot ng katulad na damit, subalit may isa pang mas nakakagulat na katotohanan. Ang mga luxury brand sa pinakasikat na shopping district ng Maynila ay halos walang katao-tao. Sa halip na mamili ng mga mamahaling gamit, ang mga tao mula sa iba't ibang bansa ay naglalakad suot ang mga barong Tagalog at Filipiniana, kumukuha ng mga litrato at ipinopost ito sa social media. Para sa kanila, ang tunay na yaman at kagandahan ay nasa kultura ng Pilipinas. Paano nga ba nagawang maakit ng Pilipinas ang buong mundo sa mismong sentro ng sining at kultura? Ang kwento ng pagkamulat na ito ay magsisimula na. Ako si Luca Bellini, isang luxury brand designer sa Milan sa loob ng 15 taon. Lumaki ako sa sentro ng Italianong moda. Mula pagkabata, ang tunog ng makinang panahi ng aking lolo ang aking himig sa pagtulog. Tandang-tanda ko pa ang pananabik noong natapos ko ang aking unang disenyo sa edad na 16. 20 taon akong nagtrabaho bilang head designer para sa isang luxury brand sa Milan. Lumilikha ng mga damit para sa mga maharlikang pamilya sa Europa at mga bituin sa Hollywood. 15 koleksyon na ang naipakita ko sa Milan Fashion Week. Kapag naririnig ng mga tao ang salitang fashion, automatikong naiisip nila ang Milan. Kasama ng Paris, ito ang dalawang haligi ng moda sa mundo. Ipinagmamalaki ko iyon. Naniniwala ako na ang kalidad ng katad na gawa ng mga Italianong artesano, ang daan-daang taong pamamaraan ng pagtatahi, at ang mga detalyeng nilikha sa Paris ang tunay na kahulugan ng luho. Kaya aaminin ko, binaliwala ko ang moda ng Pilipinas. Hindi, kulang ang salitang binaliwala. Hindi ko kinilala ang pagkakaroon nito. Pilipinas? Para sa akin, isa lamang itong bansa sa Asya na gumagaya sa estilo ng Europa. Alam kong sikat ang kanilang pop culture, pero ano ang kinalaman nito sa mataas na moda? Ang mga makikinang na damit na isinusuot ng mga idolo na sumasayaw sa ilalim ng maningning na ilaw ay hindi maaaring ituring na luxury. Sigurado ako roon. Nang mabalitaan kong sa Maynila gaganapin ang Global Arts Festival, nasabik ako. Hiningan ako ng payo ng organizing committee tungkol sa mga kasuotan para sa opening ceremony. Ito na ang perpektong pagkakataon para ipakita sa mundo ang kagandahan ng Italianong moda habang ang lahat ng mata ay nakatuon sa Maynila. Sa pulong para sa konsepto ng kasuotan sa opening ceremony, buong pagmamalaki kong sinabi, ang Milan ang sentro ng moda. Kami ang gumagawa ng pinakamahuhusay na damit sa mundo. Kailangan nating patunayan iyan sa pagdiriwang na ito. Lahat ng nasa silid ay tumango. Siyempre, iyon ang inaasahan. Ngunit nang magsimula ang pagdiriwang, nagsimulang maging kakaiba ang mga pangyayari. Ang Manila Global Arts Festival ay naging magulo mula sa simula. Nagkaroon ng malawakang brownout bago ang pagbubukas, at nagkaaberya ang air conditioning system sa Artists Village, kaya't ang mga kalahok ay nagtiis sa init. Nagkaroon pa ng aksidente sa ilaw
sa rehearsals ng opening ceremony, ang matinding init at biglaang pag-ulan ng Mayo ay nakaapekto sa schedule ng mga pagtatanghal at maraming reklamo ang lumabas. Bilang isang Italyano, nahiya ako. Inanyayahan namin ang mga tao mula sa buong mundo, tapos ito ang ipapakita namin. Ngunit inisip ko, kahit magulo ang pamamahala sa mga pagtatanghal, maipapakita pa rin natin ang pangingibabaw ng ating kultura. Naniniwala akong dahil sa Maynila, isang sentro ng sining at moda, ginaganap ang pagdiriwang, magiging perpekto ang mga cultural events. Isang hapon, kalagitnaan ng Mayo, tumawag ang kasamahan kong si Marco, Luca, manonood ako ng Gala Night of Dance mamayang gabi. Gusto mong sumama? Ang Gala Night ay isang espesyal na pagtatanghal pagkatapos ng mga pangunahing kompetisyon. Dito, ang mga nanalo at sikat na kalahok ay malayang nagpapakita ng kanilang sining. Naisip kong magiging interesante na tingnan ang mga kasuotan ng mga mananayaw mula sa pananaw ng isang designer. Kaya sumama ako. Pagdating namin sa Grand Theater ng Maynila, kakaiba ang kapaligiran. Ibang-iba sa tahimik at magulong pakiramdam na naramdaman ko sa buong panahon ng pagdiriwang. Halos puno ang mga upuan at puno ng pananabik ang mga mukha ng mga tao. Nagpatuloy ang mga pagtatanghal ng mga mananayaw mula sa iba't ibang bansa. Ang magarbong galaw na parang ballet ng mananayaw mula sa Russia, ang dinamikong pagtalon ng mananayaw mula sa Amerika, at ang maselang ekspresyon ng mananayaw mula sa Korea. Iba-iba rin ang mga kasuotan. Mga damit na kumikinang sa sequins, may mga palamuting balahibo, at mga paldang may magagandang gradasyon ng kulay. Sinusuri ko ang bawat isa sa mata ng isang designer, at pagkatapos, turn na ng mananayaw mula sa Pilipinas. Si Maria Santos, isang 22 taong gulang na babae, dumilim ang mga ilaw, at isang spotlight ang tumutok sa entablado. Sa sandaling iyon, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ano yan? Ang mananayaw ay may suot na itim na kasuotang tila kaliskis ng isang dambuhalang ahas. May hawak siyang itim na pamaypay. Nakasuot siya ng isang itim na balabal na may kakaibang disenyo. Pabulong kong sinabi kay Marco, may libing ba sa entablado ng pagdiriwang na ito? Gulat din ang ekspresyon ni Marco. Hindi ko talaga maintindihan. Ang gala night ay isang selebrasyon. Dapat ay maningning, masaya, at maganda ang mga kasuotan para maakit ang mga manonood. Bakit pinili ng mananayaw na iyon ang itim? At isang kasuotan na mukhang halaw sa isang mitolohikal na halimaw na kumakain ng buwan, ang bakunawa. Ang pagsusuot ng ganyang kadilim at tila patay na kulay sa ilalim ng maningning na ilaw ng Maynila, para sa akin, ay isang kahihiyan sa moda. Sa totoo lang, pinagtawanan ko ito sa isip ko. Talaga ngang walang fashion sense ang mga Pilipino. Kailangan pa nila ng 100 taon para makasabay sa Europa. Ngunit nang magsimula ang musika, isang di kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Umalingaw-ngaw ang hiyawan mula sa mga manonood. Nagulat ako at lumingon sa paligid. Ang mga tao ay sumisigaw, pumapalakpak. May ilan pa ngang sumasabay sa kanta. Tala ng mandirigma, iyon ang pamagat ng kanta mula sa grupong Alab. Unang beses kong marinig ang kantang iyon. Pero alam na ito ng mga manonood. Tila kabisado pa nila ang lyrics. Mga Italyano, Pranses, Aleman, lahat sila ay kumakanta ng isang kantang Pilipino. Ang mas nakakagulat ay ibang bagay. Sa iba't ibang bahagi ng audience, may mga taong nakasuot ng itim na damit. Mayroon ding may hawak na pamaypay na katulad ng sa kanya. Ginaya nila ang kasuotan ng mananayaw. Sila ay mga tagahanga. Tulala akong pinanood ang eksenang iyon. Ang kasuotang pinagtawanan ko bilang kahihiyan sa moda ay ginagaya at kinahuhumalingan ng mga taong mula sa buong mundo.
Naramdaman kong mayroong mali. May nangyayaring hindi ko alam. Natapos ang pagtatanghal ni Maria Santos. Nag-standing ovation ang mga manonood. Ako ay nanatiling tulala sa aking upuan. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Ang mananayaw na nagsimula sa itim na balabal ay biglang nagpalit ng kasuotan. Sa isang iglap, naging puting modernong damit at maikling shorts ito at nagsimula siyang sumayaw na parang ibang tao. Mula sa tradisyonal na kasuotan patungo sa isang modernong estilo ng pop idol. Isang 180-degree na pagbabago. Ang mga manonood ay nagwala sa sigawan. Paglabas namin ng teatro, sinabi ni Marco, "Luca, ano sa tingin mo ang kasuotan ng Pilipinang mananayaw?" Hindi ko masabi ang totoo. Ang katotohanang ang kasuotang pinagtawanan ko ang siyang nagpasiklab sa damdamin ng mga manonood. Well, kakaiba. Iyon na lang ang nasabi ko. Nang gabing iyon, pabalik sa hotel, kinuha ko ang aking smartphone. Nag-search ako ng mga reaksyon tungkol sa gala night. Nagkakagulo ang social media. Ang video ng pagtatanghal ni Maria Santos ay may daan-daang libong views at libu-libong komento. Ang galing ng Bakunawa concept. Hindi ko alam na ganito pala kaganda ang tradisyon at kasuotan ng Pilipinas. Hinanap ko ang kantang Tala ng Mandirigma ng Alab at sobrang nakakaadik. Pinakamagandang pagtatanghal sa kasaysayan ng gala night. Ang mga dayuhan ay pinupuri ang kasuotan ng Pilipinang mananayaw. Ang mismong kasuotang tinawag kong kahihiyan sa moda. Nahiya ako at ibinaba ang aking telepono. Kinabukasan, may pulong ako sa sentro ng Makati kaya maaga akong umalis ng bahay. Medyo maalinsangan pa rin ang Mayo sa Maynila, ngunit dahil panahon ng pagdiriwang, maraming tao sa mga kalsada. Habang naglalakad ako sa kahabaan ng Ayala Avenue, napansin ko ang isang kakaibang bagay. Tahimik ang harapan ng mga luxury brand stores. Karaniwan, dapat ay may mga pila ng mga customer. Ngunit sa araw na iyon, sobrang tahimik. Siyempre, hindi naman sa walang tao, ngunit masyadong kaunti para sa panahon ng isang pandaigdigang pagdiriwang. Bakit ganito katahimik ang luxury shopping district sa panahong dagsaan ang mga turista? Habang naglalakad ako at nag-iisip, napansin ko ang isang grupo ng mga tao. Nakasuot sila ng mga damit na may makukulay na disenyo, mga bordadong bulaklak, mga hibla ng pinya. Noong una, akala ko ay may event, ngunit nang tingnan kong mabuti, iyon ang mga kasuotang nakikita ko sa mga larawan, Barong Tagalog at Filipiniana. Hindi lang isa o dalawa. Sa iba't ibang lugar, may mga taong nakasuot ng mga ito. Sila ay mga Europeo. Isang babaeng blonde ang nakasuot ng pink na terno at nagpapakuha ng litrato kasama ang kanyang mga kaibigan. Isang mag-asawang nasa katanghalian ang magkasamang naglalakad suot ang magkaparehang barong at saya. Marami ring kumukuha ng selfie gamit ang kanilang mga telepono. Ang background ay ang mga luxury brand stores ng Makati. Sa harap ng mga tindahan, sa halip ng mga luxury bags, suot nila ang pambansang kasuotan ng Pilipinas at nagkukuha ng litrato. Huminto ako at pinagmasdan ang tanawin. Sa sentro ng moda ng Pilipinas, ang mga tao ay naglalakad suot ang tradisyonal na kasuotan ng bansa at ito ay kusa nilang ginagawa. Hindi dahil may nagsabi sa kanila, masaya silang nagkukuha ng mga alaala at ipinopost ito sa social media. Dalawang babaeng Europeo na nakasuot ng Filipiniana ang dumaan sa tabi ko. Narinig ko ang kanilang usapan. Pinahiram ito sa Bahay Filipino. Talaga? Ang ganda-ganda. Bahay Filipino. Unang beses kong marinig ang pangalang iyon. Naging mausisa ako. Kinuha ko ang aking telepono at nag-search. Bahay Filipino, Manila. Lumabas ang maraming resulta.
isang cultural experience space na pinamamahalaan ng Philippine Olympic Committee sa isang lugar sa Intramuros. Isang headline ng balita ang nakaagaw ng aking pansin. Damhin ang kultura, magsuot ng Filipiniana at tikman ang pagkaing Pinoy sa Maynila. Pinakamagandang destinasyon sa Global Arts Festival ang Bahay Filipino. Average na 1,400 bisita bawat araw. Umaabot ng 2,000 tuwing weekend. 1,400 na tao sa isang araw? Hindi ako makapaniwala sa numerong iyon. Alam kong ang bawat bansa ay mayroong cultural space sa panahon ng pagdiriwang. Ngunit hindi ko akalain na aabot sa 1,400 na bisita sa isang araw at sa isang cultural space ng Pilipinas. Nagpatuloy ako sa pagbabasa sa 92 na kalahok na bansa sa Manila Global Arts Festival. 10 bansa ang nagbukas ng cultural spaces. At sa mga iyon, ang Bahay Filipino, ang pinakasikat, ang Filipiniana Experience Corner ay laging puno at mayroon ding iba't ibang programa tulad ng food tasting, beauty workshops, at pop dance classes. Kailangan kong makita ito mismo. Bilang isang designer, kailangan kong suriin kung anong stratehiya ang ginagamit ng Pilipinas. Aminin ko man o hindi, naging mausisa ako. Paano nagawang maging ganito kasikat ng isang cultural space ng Pilipinas sa puso ng Maynila? Ang Bahay Filipino ay matatagpuan sa isang naibalik na bahay na bato noong panahon ng Espanyol sa Intramuros. Isang lugar na sikat din bilang lokasyon ng mga pelikula. Pagbaba ko ng taxi, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Mahaba ang pila ng mga tao hanggang sa labas ng gusali. Sa tingin ko, mahigit 200 katao. 10:00 pa lang ng umaga. Pero ganito na karami. Dahan-dahan kong nilakad ang haba ng pila. Tiningnan ko ang mga ekspresyon ng mga tao. Walang naiinip o nagagalit. Sa halip, puno sila ng pananabik. 3 teenager na babae ang nagtatawanan habang may tinitingnan sa kanilang telepono. Isang mag-asawang nasa 60s ang magkahawak kamay na nag-uusap at isang magkasintahan ang nagsiselfie. Tinanong ko ang isang babae sa unahan ng pila, "Excuse me, matagal po ba dito?" Ngumiti siya ng malapad at sumagot, "Mga 1 oras daw po, pero sulit naman ang paghihintay." Sabi ng kaibigan kong pumunta kahapon, the best daw, 1 oras na paghihintay, ngunit walang sinuman ang umaalis. Sa halip, patuloy na dumarami ang mga tao sa likuran ko. Sinubukan kong suriin ito mula sa pananaw ng marketing. Ano ang nag-aakit sa mga tao ng ganito? Tiningnan ko ang entrance. Isang banner na may nakasulat sa Filipino at Ingles. Maglakbay sa Pilipinas sa Maynila. Isang paliwanag na ito ay isang experience space na may temang kultura. Lumapit ako sa isang staff. "Excuse me, designer ako na nagtatrabaho sa Milan. Posible bang makapasok para sa isang report?" Ngumiti ang staff. "Siyempre po, bukas ang Bahay Filipino para sa lahat. Tuloy po kayo." Nang bumukas ang pinto, isang ganap na ibang mundo ang bumungad sa akin. Mula pa lang sa pasukan, iba na. Isang banig na may tradisyonal na disenyo ng Pilipinas ang nakalatag. At sa mga dingding ay may mga nakasabit na obra ng mga pambansang alagad ng sining. Mula sa kisame, mga parol na gawa sa kapis ang nagbibigay ng malambot na ilaw. May kakaibang halimuyak sa hangin na ipinaliwanag ng staff na amoy ng sampagwita at ilang-ilang. Ang mga tradisyonal na elemento ng Pilipinas ay natural na nakahalo sa arkitektura ng isang bahay na bato mula sa 1930s. Hindi ito mukhang pilit. Sa halip, ito ay elegante. 25 taon na akong humahawak ng mga luxury items. Alam ko kung ano ang elegance. Ngunit ang espasyong ito
ay ganap na naiiba sa European-style luxury. Hindi ito marangya, ngunit may dignidad. Mahinahon, ngunit malakas ang presensya. Pagpasok ko sa pangunahing bulwagan, natigilan ako. Puno ng tao ang buong lugar, ngunit hindi ito magulo. Perpektong dinisenyo ang daloy ng mga tao. Sa isang panig, may mga taong nakasuot ng makukulay na kasuotan at nagkukuha ng litrato. Sa kabilang panig, may mga kumakain habang nagtatawanan at sa isa pang espasyo, may mga sumasayaw sa saliw ng musika. Puno ito ng enerhiya, masigla. Bilang isang designer, una kong pinagmasdan ang Filipiniana Experience Space. Iba't ibang kulay ng mga barong at Filipiniana ang nakasabit sa dingding, rosas, asul, luntian, lila, nakakaakit ang mga kulay. Ang Italianong moda ay mas pabor sa mga mahinahong kulay, itim, abo, beige, navy. Hinahabol namin ang isang pigil na kagandahan, ngunit ang mga kasuotang Pilipino ay ganap na naiiba. Para itong isang hardin ng mga bulaklak, makulay, ngunit hindi masagwa. Matapang ang mga kulay, ngunit may pagkakatugma. Sa harap ng salamin, isang babaeng Italyano ang nakatayo, suot ang isang pink na terno. Tinutulungan siya ng isang staff na ayusin ang kanyang panuelo at lagyan ng palamuting bulaklak ang kanyang buhok. Tumingin ang babae sa salamin at biglang naluha. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakasuot ng ganito kagandang damit. Nagulat ako. Ganoon ba kalaki ang epekto? Dahil sa isang damit, kinukuhanan siya ng litrato ng kanyang mga kaibigan at agad niyang kinuha ang kanyang telepono at ipinost ito sa social media. Isang kusang loob na pag-aanunsyo. Walang nag-utos. Ngunit kusa niyang ipinost. May mga photo zone sa lahat ng dako. Isang background ng Banawe Rice Terraces. Isang lumang bahay na bato sa Vigan. Isang background ng mga puno ng niyog sa Palawan. Isang background ng makukulay na kiping ng Pahiyas Festival. Ang ilaw ay nakaset up para perpekto sa mga selfie. Pumipila ang mga tao para kumuha ng litrato. Nag-calculate ako sa isip ko. 5 minuto para magsuot, 20 minuto para kumuha ng litrato, 2 minuto para i-post sa social media. Ang mga kaibigang makakakita sa post na iyon ay gugustuhin ding pumunta. Isang sistema kung saan ang word of mouth ay kumakalat ng exponential. Lumipat ako sa food experience space. Isang booth na pinamamahalaan ng isang malaking kumpanya ng pagkain sa Pilipinas. Lechon, adobo, sinigang, halo-halo, iba-iba ang menu. Lahat ng pagkain ay libreng tikman. Sobrang haba ng pila. Ang eksenang nakita ko sa balita ay nagaganap sa harap ko. 2 lalaking Espanyol ang may hawak na maliit na mangkok ng sinigang. Narinig ko ang kanilang usapan. Sa buong Manila Global Arts Festival, ito ang pinakamagandang lugar. Itinaas ng babae ang kanyang hinlalaki. Tunay na pagkain Pinoy ang natitikman ko. Sobrang saya. Tahimik akong nagmamasid. Sinabi nilang nakilala nila ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng mga teleserye. Ito na raw ang pangalawang beses nilang bumisita. Pangalawang beses? Ang pagdiriwang ay 2 linggo lang. Pero ang pagbisita sa parehong lugar ng 2 beses ay nangangahulugang mataas ang kanilang satisfaction. Ang beauty experience space ay puno ng mga kabataang babae. Isang booth na pinamamahalaan ng isang sikat na Filipino cosmetics brand. Idol-like makeup and hairstyle experience ang nakasulat. Ang mga babae ay nakaupo sa harap ng salamin at may make-upan. Pinoy style na skin finish, Pinoy style na eye makeup, Pinoy style na lip color. Mabilis na nag-a-apply ng makeup ang mga staff.
Isang babaeng natapos ang experience ay tumingin sa salamin at napahanga. Ibang-iba ang balat ko, parang kumikinang. Agad siyang kumuha ng litrato at ipinost ito. Ang espasyo kung saan ginaganap ang pop class ang pinakamaingay. Sa entablado, isang instructor ang nagtuturo ng sayaw. Malakas ang tugtog, tala ng mandirigma ng alab, ang kantang narinig ko sa gala night. Ang mga teenager na babosay ay sumasayaw kasabay nito. Medyo asiwa pa ang kanilang mga galaw, ngunit lahat sila ay masaya. Isang batang babae ang hinihila ang kamay ng kanyang ina habang pinapanood ang sayaw. Mga 4 na taong gulang siguro siya. Tinanong ko ang ina, "Excuse me, mahilig po ba ang anak nyo sa pop?" Ngumiti ang ina at sumagot, "Super fan po siya ng alab. Magandang pagkakataong ito para maranasan niya ang kulturang Pilipino." Isang 4 na taong gulang na bata na fan ng isang pop group, nagmasid ako ng mahigit 1 oras at napagtanto ko. Hindi ito isang lugar para lang manood. Ito ay isang karanasan. Ang Filipiniana ay isinusuot mo, ang pagkain ay tinitikman mo, ang makeup ay inilalagay mo, at ang sayaw ay sinasayaw mo. Walang bagay na para lang tingnan. 25 taon na akong nagtatrabaho sa mundo ng moda sa Milan. Nakita ko na ang hindi mabilang na mga luxury brand stores. Ano ang mayroon sa mga luxury brand stores? Tinitingnan mo ang mga produktong nakadisplay. Tinitingnan mo ang bag sa loob ng salamin, ang damit na suot ng manikin. Nakikita mo ang sign na, "Please do not touch." Kapag may balak kang bumili, doon lang ilalabas ng staff ang produkto. May mataas na pader. Akala ko, iyon ang karapatan ng isang luxury brand. Ngunit ang bahay Filipino ay kabaligtaran. Walang pader. Kahit sino ay maaaring pumasok ng libre at maranasan ang lahat. Walang bayad ang pagsuot ng Filipiniana. Libre ang pagkain. Libre ang make-up. Libre ang pag-aaral ng sayaw. Tinanong ko ang isang staff, "Lahat ba ito libre? Paano nyo tinutustusan ang operasyon?" Ngumiti ang staff at sumagot, "Sinuportahan po ito ng Philippine Olympic Committee at maraming kumpanya. Ang layunin po kasi ay ipalaganap ang kultura." Parang may tumama sa ulo ko. Hindi sila nagbebenta ng produkto. Nagbebenta sila ng kultura. Hindi, namimigay sila ng kultura. Pinaparanas nila ito sa mga tao ng libre. At kung maganda ang karanasan, kusa nilang ipopost ito sa social media. Ang mga makakakita sa post na iyon ay pupunta rin. At ang mga kaibigan nilang makakakita ay pupunta rin. Isang sistema kung saan ang word of mouth ay lumalaki na parang snowball. Tiningnan ko ang mga numero. Nag-search ako ng hashtag na Bahay Filipino Manila sa social media. Ang bilang ng mga post ay lumabas. Mahigit 500,000. 500,000? 10 araw pa lang mula nang magsimula ang pagdiriwang. Sinearch ko rin ang mga cultural spaces ng ibang bansa. Hindi maikukumpara. Ang Bahay Filipino ay nangingibabaw. Average na 1,400 bisita bawat araw, 2,000 tuwing weekend, mahigit 100,000 posts sa social media. Ang mga numero ang nagsasabi ng lahat. Habang paalis ako sa Bahay Filipino, napaisip ako, ang mga pinaniniwalaan ko sa loob ng 25 taon ay nayayanig. Ang luho ay dapat may mataas na pader. Ang pagiging eksklusibo ay lumilikha ng halaga. Kapag madali itong makuha ng lahat, bumababa ang dignidad nito. Ngunit ang Pilipinas ay ginagawa ang kabaligtaran. Tinanggal nila ang pader, binuksan sa lahat, at ipinararanas ng libre. At bilang resulta, dinudumog sila ng mga tao. Mayroong isang bagay na maling-mali o ako ang may maling pinaniniwalaan sa loob ng 25 taon. Alinman sa dalawa, pagkatapos kong umalis sa Bahay Filipino,
Ilang araw akong nag-isip. Hindi ko maintindihan ang ginagawa ng Pilipinas. Malinaw na mayroon silang espesyal na strategiya, ngunit hindi ko matukoy kung ano iyon. Sa gitna nito, nakarinig ako ng isang interesanteng balita. May gaganaping espesyal na event sa Bahay Filipino. Isang event na tinatawag na Pistang Pinoy. Isang pagdiriwang daw ito na sumasalamin sa mga pista sa buong bansa. Bumalik ako sa Intramuros. Pagdating ko, mas masigla pa ang kapaligiran kaysa dati. May isang malaking banner sa pasukan. Pistang Pinoy, nakasulat sa Filipino, Ingles at Italyano. Pagpasok ko, daan-daang tao ang nagtitipon, magkahalo ang mga dayuhan at mga lokal na Pilipino. Umakyat sa entablado ang isang babae. Ipinakilala siya bilang direktor ng Bahay Filipino. Kinuha niya ang mikropono. Ngayon po ay isang espesyal na araw. Sa Pilipinas, ang pista ay isang mahalagang bahagi ng aming buhay. Ito ay isang araw ng pasasalamat, komunidad, at kasiyahan. Sa lugar na ito, masaya naming ibinabahagi sa inyo ang kulturang Pilipino kung saan nagsasama ang tradisyon at modernidad. Tumagos sa akin ang mga salitang iyon. Kulturang Pilipino kung saan nagsasama ang tradisyon at modernidad. Ang Manila Global Arts Festival ay isang pagdiriwang ng sining. Ngunit isinama ng Pilipinas ang kultura rito. Ganoon ang ginawa sa pagtatanghal ni Maria Santos. Ganoon ang ginawa sa Bahay Filipino. At ganoon din ang event na ito. Nagsimula na ang event. Ang unang programa ay isang karanasan sa tradisyonal na laro. Sipa ang tawag dito. Ipinakita ng staff kung paano laruin. 5, 6, 7 beses niyang sinipa ng walang mintis. Isang binatang Italyano ang sumubok. Sa unang subok, nabigo siya. Nagtawanan ang mga tao. Sinubukan niya ulit. Sa pagkakataong ito, 2 beses. Sa pangatlong subok, umabot siya ng 3 beses. Sumigaw sa tuwa ang binata. Pumalakpak ang mga tao sa paligid. Isang simpleng laro. Ngunit, nag-enjoy ang lahat. Ang pangalawang programa ay isang pagtatanghal ng tradisyonal na musika. Isang grupo ng mga musikero mula sa Pilipinas ang umakyat sa entablado. Nakita ko ang mga instrumentong tulad ng kulintang, agong at kubing. Nagsimula ang pagtugtog, isang malumanay na himig. Tahimik na nakinig ang mga manonood, ngunit biglang nagbago ang ritmo. Isang mabilis at masiglang tunog ang umalingaw-ngaw, isang pagtatanghal ng rondala. Ang malakas na ritmo ay pumuno sa buong bulwagan. Nagsimulang gumalaw ang mga manonood. Tradisyonal na musika, ngunit may lakas na nagpapagalaw sa katawan. Nagulat ako. Ang European classical music ay pinapakinggan habang nakaupo ng taimtim. Hindi dapat pumalakpak sa pagitan ng mga pyesa. Ngunit ang tradisyonal na musika ng Pilipinas ay iba. Isinasama nito ang mga manonood sa kasiyahan. Sa pangatlong programa, tuluyan na akong nagulantang. Isang pop cover dance. Isang lokal na dance crew ang umakyat sa entablado. Sila ay mga binatang Pilipino. Ngunit nagsimula silang sumayaw sa saliw ng kanta ng isang sikat na pop group. Perpekto ang kanilang mga galaw. Ginaya nila ng eksakto ang mga idolo, naghiyawan ang mga manonood. May mga sumasabay sa kanta. Ang lyrics ay Filipino. Sa puso ng Maynila, mga binatang Pilipino ang sumasayaw ng sayaw ng isang pop group at mga manonood mula sa Europa ang sumasabay sa kantang Filipino. Isang surreal na eksena. Ang huling programa ay ang paghahain ng pagkain, pansit. Ipinaliwanag ng staff na ito ay isang tradisyonal na pagkain na inihahain tuwing may pagdiriwang para sa mahabang buhay. Ang mga puting noodles ay nakahalo sa iba't ibang sahog. Lahat ng daan-daang kalahok ay binigyan ng pansit. Isang matandang babaeng Italyana sa tabi ko ang tumikim. Masarap at malinamnam. Tumikim din ang kanyang apong babae. Lola,
Ang sarap nito. Gusto ko to. Lahat ay kumakain ng pansit habang nagtatawanan. Nagbabahaginan ng pagkain mula sa isang pista at nagbabatian ng maligayang pagdiriwang. Tumikim din ako. Hindi ito matapang, ngunit nakakaginhawa. Uminit ang aking katawan. Sa sandaling iyon, isang kakaibang damdamin ang lumitaw. Nararanasan ko ngayon ang isang pistang Pilipino. Pagkatapos ng event, nag-isip ako ng matagal. Ang pistang Pinoy ay isang perpektong pagsasama ng tradisyon at modernidad. Ang sipa, isang tradisyonal na laro. Ang kulintang at rondala, tradisyonal na musika. At ang pop cover dance, isang modernong kultura. Ang nakaraan at kasalukuyan ay natural na nag-uugnay. 25 taon akong nakatuon sa Italianong moda. Ang lakas ng Italianong moda ay tradisyon. Daan-daang taon ng craftsmanship, ang sining sa paghawak ng katad, ang sining sa paggupit, ang sining sa pagtatahi. Ito ang lumikha ng halaga ng luho ng Italia. Ngunit nanatili kami sa tradisyon. Nabilanggo kami sa kaluwalhatian ng nakaraan. Wala kaming pakialam sa kung ano ang gusto ng bagong henerasyon. Hindi namin sinubukang alamin kung anong kultura ang kanilang kinokonsumo, ngunit ang Pilipinas ay iba. Hindi nila tinalikuran ang tradisyon, ngunit iniugnay nila ito sa modernidad. Si Maria Santos na sumayaw sa saliw ng papsuot ang isang kasuotang halaw sa mitolohiya. Ang Pistang Pinoy event, kung saan ang tradisyonal na pagtatanghal ay sinundan ng pop dance. Ang mga taong nagse-selfie at nagpo-post sa social media suot ang barong at Filipiniana. Ang tradisyon at modernidad ay konektado sa iisang daloy. Ito ang alas ng pop culture. Hindi manatili sa nakaraan, ngunit hindi rin kalimutan ang pinagmulan. Lumikha ng bago habang pinapanatili ang ugat. Ang pagsasama ng tradisyon at modernidad nang hindi sila naglalaban. Nagawa nila iyon. Napagtanto ko kung bakit isinuot ni Maria Santos ang kasuotang iyon na parang bakunawa. Hindi lang ito para maging kakaiba. Ito ay isang stratehiya para ipakita ang tradisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado habang isinasama ito sa modernong kultura ng pop. Ako, na pinagtawanan ito bilang mukhang nakikipaglamay, ay hindi naintindihan ang estratehiyang iyon. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit naghiyawan ang mga manonood. Alam na nila ang pop culture. Sila ay mga taong nakikinig sa pop, nanonood ng mga teleserye, at kumakain ng pagkaing Pilipino. Ang pagtatanghal ni Maria Santos para sa kanila ay isang perpektong palabas kung saan nagsama ang pamilyar at ang bago. Ang misteryo ng tradisyonal na kasuotan at ang dinamismo ng pop ay naging isa sa entablado. Kaya sila sumigaw sa tuwa. 25 taon akong may maling pinaniniwalaan. Akala ko, ang tradisyon ay dapat manatili sa nakaraan. Akala ko, ang luho ay dapat protektahan ang isang hindi nagbabagong halaga. Ngunit ipinakita sa akin ng Pilipinas na ang tradisyon ay maaaring makipag-usap sa kasalukuyan, na posible na makuha ang puso ng bagong henerasyon habang pinapanatili ang halaga ng nakaraan. Pagkatapos kong mapanood ang Pistang Pinoy, bumalik ako sa hotel. Gulong-gulo ang isip ko. Ang mga paniniwalang binuo ko sa loob ng 25 taon ay nayayanig. Nang gabing iyon, habang tinitingnan ko ang social media, isang nakakagulat na bagay ang nakita ko. Pinag-uusapan ng mga tao sa mundo ng moda sa Milan ang bahay Filipino. Nag-post ang kasamahan kong designer na si Giancarlo. Pumunta ako sa bahay Filipino ngayon at talagang kahanga-hanga ang mga kulay at silhouette ng Filipiniana. Mayroon tayong dapat matutunan. Si Giancarlo ay isang veterano na may 30 taon sa industriya
at pinupuri niya ang tradisyonal na kasuotan ng Pilipinas. Nakita ko rin ang mga komento, pumunta rin ako, pero sobrang haba ng pila, 1 oras akong naghintay. Pero sulit na sulit, sinubukan kong magsuot ng barong, at ang ganda pala, mga kulay na hindi mo makikita sa Europa. Ang mga tao sa industriya ng moda ng Italia ay pumipila para sa isang cultural space ng Pilipinas. Sinusubukan nila ang mga kasuotan at humahanga. Nainis ako. Sa totoo lang, ayaw kong aminin. Kinabukasan mayroong isang pagtitipon sa industriya ng moda. Isang depormal na networking event na ginanap sa panahon ng Manila Global Arts Festival. Nagtipon ang mga designer, brand executives, at fashion journalists. Pagpasok ko sa venue, napansin ko ang kakaibang kapaligiran. Ang mga tao ay nagkumpol-kumpol at may pinag-uusapan. May isang salitang palagi kong naririnig. Bahay Filipino, Filipiniana, SPAP. Lumapit ako sa grupo ni Massimo. Massimo, anong pinag-uusapan nyo? Umiling si Massimo. Luca, nakapunta ka na ba sa Bahay Filipino? Oo, ilang araw na ang nakalipas. Kamusta? Nag-atubili akong sumagot. Mahirap sabihin ang totoo. Well, maraming tao, bumuntong hininga si Massimo. Luca, magpakatotoo tayo. Nagulat ako. Hindi ko akalain na ganoon kagaling ang Pilipinas sa cultural marketing. Si Massimo ay isang consultant ng luxury brand na may 30 taong karanasan. Siya ang mas nakakaalam sa European luxury market kaysa kanino man. At sinasabi niyang nagulat siya sa Pilipinas. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Massimo. Alam mo kung gaano kalaki ang ininvest ng mga brand natin sa Manila Global Arts Festival? Malaking halaga ang ginastos sa advertising pa lang. Pero ano ang resulta? Alam mo ba kung ano ang lumalabas kapag sinearch mo ang Manila Global Arts Festival sa social media? Ano? Bahay Filipino. Mga litrato ng mga taong nakasuot ng Filipiniana. Mga video ng pop gala performance. Halos walang lumalabas tungkol sa mga brand natin. Natameme ako. Totoo iyon. Sinearch ko rin. Sa mga post na may hashtag ng Manila Global Arts Festival, karamihan ay may kinalaman sa Bahay Filipino. Mga litratong suot ang barong, mga video na kumakain ng pagkaing Pinoy, mga patunay ng pagsali sa pop class. Mahirap makahanap ng mga post tungkol sa mga luxury brand ng Italia. Nagpatuloy si Massimo. Ang mas nakakagulat ay ang gastos. Alam mo ba kung magkano ang ginastos ng Pilipinas sa Bahay Filipino? Siguradong mas mababa pa sa ginastos ng isang brand natin sa advertising. Pero ang epekto ay 10 beses. Hindi, 100 beses na mas malaki. Nag-calculate ako sa isip ko. Nag-aalok ang Bahay Filipino ng libreng karanasan. Ang pagrenta ng kasuotan, pagtikim ng pagkain, beauty experience, pop class malaki siguradong ang gastos sa operasyon. Ngunit kung i-compute mo ang gastos bawat bisita, mahigit 1,400 na tao sa isang araw at sa 10 araw mahigit 14,000. Kung bawat isa sa kanila ay magpo-post sa social media at bawat post ay may average na 200 followers, haabot ito sa 2.8 milyong tao. At libre iyon. Kung i-convert sa advertising cost, napakalaking halaga. Sumali sa usapan ang fashion journalist na si Clara. Nagpunta rin ako sa Bahay Filipino para sa isang article. Pero habang nagsusulat ako, iniisip ko, bakit hindi ito magawa ng Italia? Nagpatuloy si Clara. Ginagawa ng Pilipinas ang kultura bilang content, pinaparanas, at pinapamahagi. Ano ang ginagawa natin? Naglalagay tayo ng mga produkto sa tindahan at sinasabing, bilhin nyo. Iyon lang. Gusto kong tumutol.
na may kasaysayan ang luxury ng Italia, daan-daang taon ng tradisyon, na ang Pilipinas ay ilang dekada pa lang, ngunit walang lumabas na salita sa bibig ko. Ano ang silbi ng kasaysayan kung walang pumupunta? Ano ang silbi ng tradisyon kung hindi interesado ang bagong henerasyon? Si Massimo ang tumumbok sa punto. Luca, maging tapat ka. Sa tingin mo ba, interesado pa ang mga kabataan ngayon sa luxury ng Italia? Hindi ako makasagot. Nagpatuloy si Massimo. Ang anak ko ay 25 taong gulang. Sinabi kong bibigyan ko siya ng bag mula sa isang Italian brand. Alam mo ba kung anong sinabi niya? Dad, that's old-fashioned. Alam mo ba kung anong gusto niya? Ang estilo ng damit na isinusuot ng mga pop idols, mga Filipino cosmetics. Nagulat ako. Ang mga kabataang Italyano ay mas gusto ang estilong Pilipino kaysa sa luxury ng kanilang sariling bansa. Bumuntong hininga si Massimo. Walang silbi, kahit isigaw pa nating luxury. Hindi iyon gumagana sa bagong henerasyon. Hinahanap nila ang karanasan. Hinahanap nila ang partisipasyon. Gusto nilang subukan at ibahagi. At alam iyon ng Pilipinas. Idinagdag ni Clara. Alam niyo ba kung ano ang pinakakahanga-hanga sa bahay Filipino? Ang ugali ng mga staff. Lumalapit sila sa mga customer at sinasabing, subukan niyo po ito, tikman niyo po iyon. Sa mga luxury brand stores natin, kapag lumapit ang customer, tinatanong natin, may hinahanap po ba kayo na may distansya para akong sinaksak sa dibdib? Akala ko, iyon ang dignidad ng luho, na kapag madaling lapitan, bumababa ang halaga. Ngunit ang Pilipinas ay ginagawa ang kabaligtaran. Aktibo silang lumalapit, nag-aalok ng libreng karanasan, at hinihikayat na kumuha ng litrato. At bilang resulta, dinudumog sila ng mga tao. Pagkatapos ng pagtitipon, naglakad ako mag-isa sa mga kalye ng Makati. Dinaanan ko ang Greenbelt, nakahilera ang mga luxury brand. Sa likod ng mga salamin, nakikita ang mga bag at damit. Perpektong nakaayos sa ilalim ng maningning na ilaw, ngunit halos walang customer sa loob. Tiningnan ko ang mga taong dumadaan. Isang batang magkasintahan ang dumaan sa harap ng isang tindahan. Hindi sila pumasok. Isang pamilya ng mga turista ang dumaan habang nagwi-window shopping. Hindi rin sila pumasok. Ngunit ilan sa kanila ay nakasuot ng Filipiniana. Nirentahan siguro sa bahay Filipino. Nagse-selfie sila habang naglalakad sa harap ng mga luxury brand stores. Ang mga tindahan ay naging background lang. Ngunit hindi sila pumasok. Sapat na sa kanila ang magsuot ng Filipiniana, kumuha ng litrato, at i-post sa social media. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon, napagtanto ko, nagbago na ang mundo. Nagbago na ang hinahanap ng mga tao. Mas mahalaga ang karanasan kaysa pag-aari. Mas mahalaga ang partisipasyon kaysa pagbili. Naging isang panahon kung saan mas makabuluhan ang magsuot ng Filipiniana, kumuha ng litrato, at i-post ito kaysa bumili ng luxury bag. Kami, sa luxury ng Italia, ay hindi nakasabay sa pagbabagong iyon. Ang Pilipinas ay naroon na. Nang gabing iyon sa aking silid sa hotel, pinagsama-sama ko ang data. Pinaghambing ko ang bahay Filipino at ang cultural event ng Italia. Una, tiningnan ko ang mga numero. Bahay Filipino. Average daily visitors, 1,400 plus. Weekend visitors, 2,000 plus. Total visitors in 10 days, approx. 15,000. Social media hashtag posts, 500,000 plus. Booking status, fully booked until the end of the festival. Italian cultural event. Mahirap makahanap ng eksaktong numero dahil hindi ito pinag-usapan. Kahit i-search sa media, halos walang kaugnay na post,
Walang saysay na ikumpara. Pinagsama-sama ko rin ang paghahambing ng stratehiya. Operating method. Bahay Filipino. Libre at bukas para sa lahat. Italian event. May bayad o by invitation only. Experience. Bahay Filipino. Iba't ibang karanasan tulad ng kasuotan, pagkain, beauty, pop. Italian event. Nakasentro sa exhibition at panonood. Content Natir. Bahay Filipino. Pagkakatugma ng tradisyon at modernidad. Italian event. Nakatuon sa tradisyon. Social media friendliness. Bahay Filipino. Maraming photo zones. Aktibong hinihikayat ang mga selfie. Italian event. Halos wala. Limitado ang pagkuha ng litrato. Malinaw ang pagkakaiba. Tinanggal ng Pilipinas ang pader. Naglagay ng pader ang Italia. Nagparanas ang Pilipinas. Nakatuon sa pagpapakita ang Italia. Ikinonekta ng Pilipinas ang nakaraan at kasalukuyan. Nanatili sa nakaraan ang Italia. Ginamit ng Pilipinas ang social media bilang estratehiya. Binaliwala ng Italia ang social media. Habang ginagawa ko ang report, bumuntong hininga ako. 25 taon na ako sa industriyang ito at ngayon lang ako gumawa ng ganitong pagsusuri. Dahil palagi akong naniniwala na ang Italia ang pinakamahusay, hindi kailangang ikumpara. Ngunit hindi nagsisinungaling ang mga numero. Ang Bahay Filipino ay isang napakalaking tagumpay. Sinuri ko kung bakit ito nagawa ng Pilipinas. Unang pagkakaiba, ang layunin. Sinubukan ng Italia na ipakita. Ganito kadakila ang aming kultura, kaya nakasentro ito sa exhibition. Pinapanood ng taimtim. Sinubukan ng Pilipinas na iparanas. Pinapasuot ang kasuotan, pinapatikim ang pagkain, pinapa-apply ang makeup, pinapasayaw. Ang layunin mismo ay iba na. Ipakita laban sa iparanas. Ang pagkakaibang ito ang nagbago ng lahat. Pangalawang pagkakaiba, ang accessibility. Itinaas ng Italia ang pader para protektahan ang autoridad ng luho. Naisip nilang kapag madaling pasukin ng lahat, bababa ang halaga. Tinanggal ng Pilipinas ang pader ng buo, libre. Walang reservation na kailangan. Kahit sino ay maaaring pumunta. Kahit mahaba ang pila, makakapasok ka kung maghihintay ka. Kaya mahigit 1,400 na tao ang pumupunta sa isang araw. Ang pagkakaiba sa accessibility ay lumikha ng 10 beses na pagkakaiba sa bilang ng mga bisita. Pangatlong pagkakaiba, ang pag-unawa sa panahon. Hindi pinansin ng Italia ang social media, walang photo zones, at hindi hinihikayat ang pagkuha ng litrato. Sa halip, sinasabihan kang manood ng tahimik, kaya walang maipost sa social media. Ginawa ng Pilipinas ang social media bilang pangunahing strategiya. May mga photo zones sa lahat ng dako. At ang ilaw ay nakaset up para sa mga selfie. Kapag nagsuot ka ng Filipiniana, gugustuhin mong kumuha ng litrato. Ang litratong iyon ay ipopost sa social media, makikita ng mga kaibigan, at gugustuhin din nilang pumunta. Natural na nagaganap ang marketing. Pang-apat na pagkakaiba, ang pagkakaiba-iba ng content. Ang cultural event ng Italia ay nakatuon sa isa o dalawang bagay. Hindi ito para sa lahat. Ang Pilipinas ay may iba't ibang alok, kasuotan, pagkain, beauty, pop, tradisyonal na sining, virtual reality experience. Kahit ano pa ang gusto mo, mayroong bagay na para sa iyo. Ang mga kabataang babae ay pumupunta sa beauty zone. Ang mga pamilya sa food corner. Ang mga teenager sa pop dance class. Lahat ay makakahanap ng bagay na akma sa kanilang panlasa. Panglimang pagkakaiba, ang ugnayan ng tradisyon at modernidad. Ito ang pinakamahalagang pagkakaiba.
Pinaghiwalay ng Italya ang tradisyon at modernidad. Ang tradisyon ay pinoprotektahan bilang tradisyon at ang modernidad ay hiwalay na umuusad, walang koneksyon. Ikinonekta ng Pilipinas ang tradisyon at modernidad. Ang pagtatanghal ni Maria Santos ay isang halimbawa. Suot ang isang kasuotang halaw sa tradisyon. Sumayaw siya sa saliw ng pop at pagkatapos ay nag-transform sa isang modernong estilo at sumayaw na parang isang idolo. Natural na konektado ang tradisyon sa modernidad. Ang Bahay Filipino at ang Pistang Pinoy event ay ganoon din. Mayroong sipa na isang tradisyonal na laro, kulintang na isang tradisyonal na musika, at pagkatapos ay pop cover dance. Ang tradisyon at modernidad ay konektado sa iisang daloy. Ito ang tunay na lakas ng pop culture. Hindi manatili sa nakaraan, ngunit hindi rin kalimutan ang pinagmulan. Lumikha ng bago habang pinapanatili ang ugat. Ang pagsasama ng tradisyon at modernidad nang hindi sila naglalaban. Hindi ito nagawa ng Italya. Habang tinatapos ko ang report, isinulat ko ang konklusyon. Ang mundo ng moda ng Italya ay dapat matuto mula sa Pilipinas. Ang kultura ay hindi dapat ikulong sa museo. Dapat itong gawing buhay. Ang kultura ay hindi para ipakita. Ito ay para iparanas. At alam iyon ng Pilipinas. Inave ko ang report at ibinaba ang aking telepono. Sa labas ng bintana, nakikita ko ang mga ilaw ng gabi sa Maynila, sa kung saang lugar. Ang mga taong galing sa Bahay Filipino ay nagpo-post ng mga litrato sa social media. Mga litratong suot ang Filipiniana, kumakain ng pagkaing Pinoy, sumasayaw. Lahat ng iyon ay nagpapakilala sa Pilipinas. Ang Italya ay tahimik, masyadong tahimik. 25 taon akong naniwala na ang Italyanong moda ang pinakamahusay sa mundo. Minamaliit ko ang Pilipinas bilang isang bansang nasa likuran sa Asya. Ngunit sa Manila Global Arts Festival, tuluyan itong nabaligtad. Ang Pilipinas ay nangunguna sa Italya. Hindi, ang Pilipinas ay nasa ibang dimensyon na. Patapos na ang Manila Global Arts Festival. Ilang araw na lang bago ang closing ceremony. Dumalo ako sa isang seminar sa industriya ng moda. Manila Global Arts Festival and Cultural Marketing ang tema. Nagtipon ang mga brand executives, marketing experts, at cultural planners. Ang tagapagsalita ay isang researcher mula sa European Cultural Committee. Ipinakita niya ang isang slide. Manila Global Arts Festival Cultural Space Visitor Statistics. Lumabas ang mga numero sa screen. Ang Bahay Filipino ay nangingibabaw sa unang pwesto. Total visitors, humigit kumulang 20,000. Estimated social media reach, mahigit 10 million. Mataas na visitor satisfaction rating. Nagkaroon ng bulungan sa audience. Nagpatuloy ang tagapagsalita. Ang pinakamatagumpay na halimbawa ng cultural marketing sa Manila Global Arts Festival na ito ay walang dudang ang Bahay Filipino. Muling binuo ng Pilipinas ang kanilang pop culture bilang isang experiential content at nakuha ang puso ng mga bisita mula sa buong mundo. Nagbago ang slide. Bahay Filipino Success Factor Analysis. Maximization of access through free admission. Provision of diverse experiential content such as traditional attire, food, beauty, and pop. Installation of photo zones and encouragement of sharing on social media. Natural fusion of tradition and modernity. Eksakto ang mga ito sa sinuri ko sa loob ng ilang araw. Idinagdag ng tagapagsalita, ang dapat bigyang pansin ay ang pagtatanghal ni Maria Santos sa Gala Night of Dance. Ang eksenang ito, kung saan isinuot niya ang isang kasuotang halaw sa tradisyong Pilipino at sumayaw sa saliw ng pop,
ay naitala ang milyon-milyong views sa social media. Ito ay isang perpektong halimbawa ng pagsasama ng sining at kultura, uminit ang dibdib ko. Ang kasuotang pinagtawanan ko bilang kahihiyan sa moda ay ipinipresenta bilang isang success story sa isang opisyal na seminar. Pagkatapos ng presentasyon, oras na para sa Q&A. Isang kalahok ang nagtaas ng kamay. Ano sa tingin nyo ang sikreto sa tagumpay ng Pilipinas? Bakit hindi ito magaya ng ibang bansa? Sumagot ang tagapagsalita. Ginagawa ng Pilipinas ang kultura bilang isang karanasan, hindi isang produkto. Hindi nila ito ipinapakita, ipinapasali nila ang mga tao. At ang pinakamahalaga, ang kanilang kakayahang iugnay ang tradisyon sa modernidad. Maraming bansa ang ikinukulong ang tradisyon sa museo, ngunit ginagawa ng Pilipinas ang tradisyon na buhay. Sa kasalukuyan, nakita ko ang mga taong tumatango sa audience. Tumango rin ako. Pagkatapos ng seminar, lumabas ako. Nagkita kami ni Massimo na naninigarilyo. Luca, narinig mo ba ang presentasyon? Oo, narinig ko. Anong sa tingin mo? Nag-isip ako sandali. At sinabi ko ang totoo. Nagkamali tayo, Massimo. Tumango si Massimo. Ako rin. Iyon ang tingin ko. Masyadong naging mayabang ang mundo ng moda ng Italia. Dahil may kasaysayan tayo. Binaliwala natin ang kasalukuyan. Dahil may tradisyon tayo, tinanggihan natin ang pagbabago. Bumuntong hininga ako. Pinagtawanan ko ang Pilipinas. Nang makita ko ang kasuotan sa Gala Night, inisip kong kahihiyan ito sa moda. Pero iyon ang nagpasiklab sa damdamin ng milyon-milyong tao. Hindi ko alam kung ano ang natutunan ko sa loob ng 25 taon. Tinapik ako ni Massimo sa balikat. Mabuti na't napagtanto mo. Kahit huli na, pwede pa tayong magbago. Nang gabing iyon sa aking silid sa hotel, nag-post ako sa aking personal social media. Bihira akong mag-post tungkol sa trabaho, ngunit kailangan kong i-post ito. 3 linggo sa Maynila. Ang Manila Global Arts Festival ay puno ng mga problema, mga brownout, init, at gulo sa pamamahala, isa sa pinakamasamang pagdiriwang, sabi ng ilan. Ngunit sa gitna nito, may isang lugar na nagniningning, ang Bahay Filipino ng Pilipinas. 25 taon akong nagtrabaho bilang luxury brand designer sa Italia. Sa totoo lang, binaliwala ko ang Pilipinas. Akala ko wala silang taste at ang kanilang kultura ay isang imitasyon lamang ng kultura ng Europa. Lubos akong nagkamali. Sa Bahay Filipino, nakita ko ang hinaharap ng cultural marketing. Hindi ipakita, kundi iparanas. Tanggalin ang pader para lahat ay makasali at natural na iugnay ang tradisyon sa modernidad. Perpekto itong nagawa ng Pilipinas. Isang 22 taong gulang na mananayaw na nagngangalang Maria Santos ang gumulat sa akin sa Gala Night. Suot ang isang kasuotang halaw sa mitolohiya, sumayaw siya sa saliw ng pop at sa isang iglap, naging isang idolo. Ang tradisyon at modernidad ay natural na nag-ugnay sa iisang katawan, naghiyawan ang mga manonood. Sa huli, naghiyawan din ako. Sa Pistang Pinoy event, nagsama ang sipa, kulintang, at pop cover dance. Nagbahagi na ng pansit at naranasan ng mga tao mula sa buong mundo ang isang pistang Pilipino. Isang perpektong event kung saan nagsama ang sining at kultura. Bilang isang designer, inaamin ko, dapat tayong matuto sa pop culture. Ang kultura ay hindi dapat ikulong sa museo. Dapat itong gawing buhay. Ang kultura ay hindi para ipakita. Ito ay para iparanas. At alam iyon ng Pilipinas.
Pinost ko ito at ibinaba ang aking telepono. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon, kung ano ang sasabihin ng mga kasamahan ko sa Italia. Ngunit wala akong pakialam. Sinabi ko ang totoo. Kinabukasan, nagising ako. Tiningnan ko ang aking telepono at may 12-12 ng notification. May mga komento sa aking social media post. Karamihan ay positibo. Salamat sa tapat na post. Pumunta rin ako sa Bahay Filipino at talagang kahanga-hanga. Sumasang-ayon ako na dapat magbago ang mundo ng moda ng Italia. Isang matapang na pag-amin. Hinahangaan kita. May ilan ding negatibong komento. Bakit pinupuri ng isang Italyano ang Pilipinas? Wala ka bang pride? Sinasabi mo bang mas magaling ang Pilipinas kaysa sa luxury natin? Ngunit binaliwala ko ang mga iyon. Dahil iyon ang katotohanan. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Ang 20,000 na bisita ng Bahay Filipino, ang milyon-milyong social media reach ito ay isang hindi maikakailang katotohanan. Malapit na ang closing ceremony ng Manila Global Arts Festival. Huling beses akong bumisita sa Bahay Filipino. Dahil huling araw na, mas maraming tao. Puno ng mga taong ayaw palampasin ang huling pagkakataon. Naghintay ako ng 1 oras at kalahati sa pasukan. Ngunit hindi ako nainip. Habang nakapila, nakipag-usap ako sa mga tao sa paligid. Tinanong ako ng isang binatang Pranses sa tabi ko. Unang beses niyo po ba dito? Hindi, pangatlong beses na. Nanlaki ang mata ng binata. Pangatlong beses? Wow, ganoon po kaganda? Ngumiti ako. Oo. Sa bawat pagbisita, may bago akong natutuklasan. Sabi ng binata, unang beses ko pa lang, pero sabi ng mga kaibigan ko, dapat ko raw itong puntahan. Pinakamagandang lugar daw sa buong Manila Global Arts Festival. Pinakamagandang lugar sa buong Manila Global Arts Festival. Ang ekspresyong nakita ko sa mga balita. At iyon talaga ang nararamdaman ng mga tao. Mangkusa, pumasok ako. Tulad ng dati, puno ng sigla. Mahaba ang pila sa Filipiniana Experience. Masarap na kumakain ang mga tao sa food corner at masayang musika ang tumutugtog sa pop class. Tumayo ako sa harap ng Filipiniana Experience Space. Lumapit ang isang staff. Gusto niyo po bang subukan? Nag-atubili ako sandali. 25 taon na akong nagsusuot lamang ng luxury. Mga Italian suit at sapatos ang aking pagkakakilanlan. Medyo nahihiya akong magsuot ng tradisyonal na kasuotan ng Pilipinas. Ngunit naisip ko, ano ang natutunan ko dito? Ang maranasan, hindi lang tingnan, kundi gawin. Sige, susubukan ko. Ngumiti ang staff. Anong kulay po ang gusto nyo? Tiningnan ko ang mga nakasabit na kasuotan. Mga makukulay na disenyo ang nakaagaw ng aking pansin. Pinili ko ang isang barong Tagalog na gawa sa pinya. May kasama itong salakot. Mabilis akong tinulungan ng staff na magsuot. Tumayo ako sa harap ng salamin. Isang Italianong luxury designer na nakasuot ng pambansang kasuotan ng Pilipinas. Akala ko hindi babagay, ngunit nakakagulat na bumagay ito. Ang kulay ay akma sa kulay ng aking balat. Ang silhouette ay elegante. Tinanong ng staff, gusto niyo po bang kunan ko kayo ng litrato? Tumango ako. Tumayo ako sa harap ng photo zone. Ang background ay ang Banawe Rice Terraces. Kinunan ako ng litrato ng staff. Tiningnan ko ang screen at nakita kong nakangiti ako. Hindi ko matandaan kung kailan ako huling ngumiti ng ganito. Ipinost ko ang litratong iyon sa social media. Isang simpleng caption lang ang isinulat ko. Natututo pagkatapos ng 25 taon. Agad na nagsimulang dumating ang mga komento. Wow! Luca Inabarong. Ang galing, bagay na bagay sa inyo. Ito ang tunay na open mind. Ibinulsa ko ang aking telepono. Habang paalis ako sa Bahay Filipino, napaisip ako.
Ang Manila Global Arts Festival ay maaalala bilang isa sa mga pinakagulong pagdiriwang. Maraming problema, ngunit sa gitna nito, nagniningning ang Pilipinas. Ang Bahay Filipino ay nakahikayat ng 2,000 na tao. Si Maria Santos ay nagpasiklab sa damdamin ng buong mundo at ang Pistang Pinoy event ay nagpakita ng perpektong pagsasama ng sining at kultura. Binaliwala ko ang Pilipinas. Pinagtawanan ko ito bilang kahihiyan sa moda. Ngunit sa huli, nagsuot ako ng barong Tagalog at nagpakuha ng litrato. Ako ang sumuko. Habang pauwi ako, dinaanan ko ang luxury shopping district. Tahimik pa rin. Sa kabilang banda, patuloy kong nakikita ang mga taong nakasuot ng Filipiniana. Mukha silang masaya. Ipinapakita nilang posible maging masaya kahit hindi bumili ng luxury bag. Pinapatunayan nilang mas mahalaga ang karanasan kaysa pag-aari. 25 taon akong lumikha ng luxury. Nagbenta ako ng mamahaling damit sa mga tao. Akala ko, iyon ang halaga. Ngunit, ipinakita sa akin ng Pilipinas ang ibang bagay na ang kultura ay hindi para ibenta, kundi para ibahagi, na ang karanasan ay hindi para bilhin, kundi para pagsaluhan. Ngayon, hinahangaan ko ang Pilipinas. Hinahangaan ko ang stratehiya ng kanilang kultura. Hinahangaan ko ang paraan nila ng pag-uugnay ng tradisyon at modernidad. Hinahangaan ko ang paraan nila ng pagkuha ng puso ng mga tao sa buong mundo. Natapos na ang Manila Global Arts Festival. Babalik na ako sa aking pang-araw-araw na buhay. Ngunit hindi na ako ang dating ako dahil may natutunan ako mula sa Pilipinas. Ang kultura ay hindi dapat ikulong sa museo. Dapat itong gawing buhay. Ang kultura ay hindi para ipakita. Ito ay para iparanas. Ang kultura ay hindi para ibenta. Ito ay para ibahagi. At pinatunayan iyon ng Pilipinas.